Balik po dito sa Pilipinas, sinimulan na kanina ang UP College Admission Test o OPCAT at gaya po ng dati, libo-libo ulit ang sumusubok na maging scholar ng bayan. Kumustahin natin ang sitwasyon sa UP Diliman kung saan nag-e-exam ang karamihan. May ulat on the spot, si Claire Dolphin. Claire? Maris, 85 to 88,000 ng mga senior high school students mula sa iba't ibang sulok dito sa Pilipinas ang inaasang mag-e-exam ngayon at bukas para makapasok sa University of the Philippines. At itong UP Diliman, dito malaking bahagi sa bilang na yan ang dito mag-e-exam sa UP. So about 30,000 of them andito bukas at tomorrow para sa exam na yan. Kaya naman, madaling araw pa lang kanina, Maris, ay abala na ang mga tao dito sa UP. Alas 5:30 pa lang ng madaling araw, dagsana sa UP ang mga examinee para sa morning batch ng unang araw ng UP College Admission Test o OPCAT 2014. Mahaba ang pila sa iba't ibang building kung saan sila naka-assign. Kahit mga magulang, nininervyos din habang naghihintay sa mga anak. 5 oras ang exam. Ang unang batch, 6:30 to 11:30 a.m. ang exam. Ang second batch naman, 12:30 to 5:30 p.m. Pero alas 8 pa lang ng umaga, may mga estudyante sa second batch ang nandito na. Pretty much very worried. Sobrang nervous. Kailangan paghandaan. It's for the future. Marami sa mga examinee, isa lang ang UPCAT sa mga exam na kanilang gagawin. Sa mga susunod na buwan, magiging abala raw sila sa iba't ibang admission test sa iba't ibang eskwelahan. Dahil sa dagsa ng mga tao rito, nagmistula ring fiesta dahil sa mga hilera ng food stalls. Ang ibang student organization naman, ngayon pa lang, nagpapakilala na sa mga potential UP freshmen sa pamamagitan ng pagtayo ng mga assistance and information booth. Sa mga mag-e-exam bukas, kung maaari ay bisitahin ang website ng UP System sa www.up.edu.ph. Dito mababasa ang mga tip o practical information para matulungan kayo na maging maayos at matiwasay ang inyong pag-e-exam. Ilan sa tips ay syempre, be early. Bring a snack dahil nga dire-diretso ang exam, pinapayagan ng mga examinee na kumain ng snacks habang nag-e-exam pero kailangan hindi ito makaistorbo sa ibang examinees. At siguraduhin naka-off o naka-silent mode ang mga cellphone, huwag itong ilagay sa vibrate mode dahil nakaka-distract ito sa ibang examinees. Maris, gaya ng sinabi ko, 11:30 a.m. yung end ng first batch na kanilang exam. At sa ngayon, sa mga oras na ito ay ongoing na yung second batch. At dito sa katabi ko, si John Paul, kamustahin natin yung experience niya sa exam kanina. Hi, John. Hi. Oo. Kumusta yung exam kanina? Was it difficult or optimistic ka naman na maipasa mo to? Para sa akin, mahirap lang sa akin yung science at yung Filipino. Pero ano ba yung kurso mong gusto mong makuha or kunin? Yes, chemistry po. Oh, that's quite hard, So, sa ngayon masasabi mo, optimistic ka na? Yeah, I'm optimistic po. Oh, that's great. Thank you and good luck, ha? Okay, Maris, sa ngayon talagang inaasahan din dito yung mahigpit or mabigat na daloy ng trapiko, lalo na from 11:30 hanggang sa mga oras na ito ay nagkakasalubong yung mga nagsumundo sa mga examinees kanina at yung mga naghatid sa examinees ng second batch. Kaya naman ang UP System pati na rin ang MMDA nung isang araw pa lang ay nagbigay na ng advisory na sa mga motorista na kumuha na o mamili na ng kanilang alternative routes papunta dito sa UP Diliman. At kung maaari naman, kung pwede naman nilang iwasan ang mga daan around ng UP Diliman ay gagawin na nila. And also tonight or this afternoon after the second batch, that's about 5:30, asahan na rin na muling bibigat yung daloy ng trapiko and that will go up until 7 o'clock. Maris? Okay, good luck kay John Paul at sa lahat ng OPCAT takers at maraming salamat sa iyo, Claire Delphin.